pwede naman daw i-on yung 48 volts or yung phantom kahit dynamic microphone po ang nakakonect dito. So kasi sa ganitong new box na ating audio mixer or sa mga audio mixer po ninyo, no? Meron po itong XLR. Yung iba kasi hindi ganito, no? Yung XLR lang tapos nasa ilalim yung PL jack, yung pinakang pasukan ng PL, no? Ito kasi magkasama yung PL jack at yung XLR. Kumbaga sa ano ay universal, no? So ganito. Yung dynamic mic ninyo, ginamitan po ninyo ng 3-pin or yung tinatawag natin na male XLR. Or ginamitan po ninyo ng PL jack or 6.35 or mas kilala po natin sa tawag na jack. Okay lang daw bang naka-on yan? No? So, alam nyo, tutunog yan kahit naka-on yan. No? Tutunog po yan kahit naka-off yan, kahit dynamic microphone na nakalagay. Pero, hanggat maaari po, wag ninyong i-on. No? Kasi po, may dumadaloy pong kuryente dyan. No? Halimbawa po, ganito. Kapag nilagyan nyo ito ng player, videoke player, laptop, tablet, cellphone, pag pinindot nyo yan, may dadaloy pong kuryente. Kaya nga po nakakasira ito ng mga audio. No? Halimbawa, cellphone ninyo, no? Kumbaga sa sasakyan, di ba, pag yan ay wini-welding, tinatanggal nila mismo yung positive or yung negative ng kanilang baterya kasi magsasalubong yung pinakang kuryente nun. So ganito, although sa ibang part yun, no? So ganito, balik tayo dito sa ating discussion, ano? So ganito yan, kung ginamit po ninyo yung PL jack, hanggat maaari wag po kasi may dadaloy pong kuryente dyan, papunta po sa mic pero hindi nyo naman ramdam yan. Pero ang nakakaramdam yan, no? Yung mga pyesa ng mga microphone na ginagamit ninyo. Okay? So, hindi man sa ngayon na mararamdaman nyo yan, baka mamaya may kuryenteng dumayo dun sa microphone. Kaya minsan, kapag dinikit nyo minsan, nagaground kayo. Madalas pong mangyari yan sa amplifier. Pansinin ninyo. Pag wala naman 48 volts ang amplifier, meron minsan may nakukuryente sa bibig. Bakit? Kasi may pumapasok na signal ng kuryente doon sa kanilang microphone. So, ang sira ng amplifier ay minsan po, kadalasan, no? Yung filter capacitor or capacitor, may dumadaloy ng kuryente papunta dun sa mic. Kaya po yung mga kumakanta kapag dinidikit yan, may ground kayo nararamdaman. So, ulitin natin. Mas maganda bang naka-on? Wag na lang po. No? Wag nyo na lang balakin para maingatan nyo rin po yung inyong mga microphone. Kasi po, ang 48 volts or phantom, ginagamit po yan para sa mga condenser mic or phantom mic na nangangailangan po ng kuryenteng ngani. Kuryenteng ngani, no? So, ganun po yun, ano? O, di, kung gusto nyo talagang matigas ang ulo ninyo, di, kumanta kayo. Gamit yung XLR or yung PL jack na sinasaksak ninyo dito sa ating new box or sa inyong mga audio mixer. Pindutin nyo yan. O di, kung dyan kayo masaya, di gawin ninyo. Pero ako, ang tinuturo ko sa inyo, yung kung paano po ninyo iingatan yung inyong mga gamit. No? May purpose po yan, yung 48 volts na yan or yung phantom na yan. May dahilan yan, bakit yan pinipindot. Ibig sabihin, maglalabas yan ng kuryente doon sa mic na nangangailangan. Eh kung ang nakalagay naman dyan ay dynamic, hindi naman niya kailangan ang kuryente kasi plug and play po ang mga dynamic. Hindi kagaya ng mga condenser mic at phantom mic nangangailangan po ng kuryente. O magdesisyon ka ngayon. Gagamit ka ng dynamic, i-on mo dahil sabi ng iba pwede naman daw. No, di ba? Pinaliwanag ko na, no? So, ito po yung isa sa mga audio mixer na ginagamit ko, yung ating new box na yan. At kung napapansin niyo, meron siyang uka, no? Bakit merong uka? Yan, Johnny Luha. Para yung inyong cellphone nakalagay dyan. Or yung inyong tablet na ginagamit pag nag-event kayo or lalo na kapag nagsa-sound trip kayo, no? At ang kaganda dito sa new box na to, meron tong equalizer na built-in, then meron po ito yung pinakang fader. Ang tawag po sa tinutulak na yan ay fader. Yung iba, faders. Or yung iba, slider ang tawag. Yung iba naman, tinutulak-tulak daw. O di sige, kung ano yung mas nakikilala ninyo para mas madali kayong matuto, no? Then, pwede kayong mag-output ng ating PL jack, pwedeng XLR. O, mas maganda kung XLR, no? Para amplified, no? Magagamit yung mga preamp nito. Then, syempre, Bluetooth, USB, LED display na yan. At meron siyang
effects. Ito po yung pinakang effects niya. Mamimili na lang po kayo dyan. Meron po akong ginawang discussion about dito kung paano ninyo palalabasin yan. Ano? At yun nga yung sinasabi ko kanina, universal siya. Pwedeng dito kayo magsasaksak ng gitara, cellphone, tablet, videoke player, pwede po dyan. Kasi mga input po yan. Mga input yan. Pwede kayong gumamit ng XLR or PL jack. Okay, ulitin natin. Mga input po yan. Pwede kayo maglagay ng condenser, ng mga ginagamit ninyong pang audio, no? At kapag umorder man kayo nito, brand new po 'yan. At saan niyo ma-order 'yan? Sa TikTok account ko po, Johnny Luha, no? At mayroon pong yellow basket 'yan. Pwede po kayo mag-check out ng ganitong new box na ating audio mixer na 4 channel. Pwede na kayong pambahay, pang-event, pang-simbahan, o yung mga gustong bumili ng ganito, pwede na po kayo mag-check out, no? Pupuntahan nyo yung TikTok account ko or i-click nyo po sa TikTok account ko, Yellow Basket.